Network Entertainment. Ano ba yung mga signs, Zar, na yung mga kaopisina mo may something-something sa isang office mate? Di palagi, alam mo sa call center, usually palagi sila magkatabi. Ay, Ano, oo. 'di ba? Palagi magkatabi. Pag may event or kunyari may party, Palagi magkasama. sila yung magkasama papunta, tsaka Pero pareho pabalik, sila may paalis. asawa. Oo. Usually kasi pag may asawa ka, hindi ka nakikibarkada sa opposite sex. Tapos yung kala mo magjowa sila pero hindi. Oo. Yung pag may Diba? mga lambingan sila or may mga nickname sila. Oh, 'di ba? Yung mga moniker na Oo. personal yung endearment. Oh, masyadong sweet. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host ngayon na si Zar Dels Reyes, CRSP. Hello, Zar. Hi, Standy. Ang tagal kong wala, no? Siyempre, busy-busy ka ngayon sa bago mong ginagawa sa buhay, no? Oo. Kumusta ka naman? Okay naman. Nag-a-adjust na sa bago kong work. Tas super busy sa Suplado Motors. At saka busy rin dun sa mga food vlogs mo. Oo. Si Zar ang aking creative director pagdating sa mga food reviews ko. Sa Suplado Motors naman, magkasosyo kami ron. Siya rin nag-shoot ng mga videos ko. Siya yung nag-edit, siya yung nag-upload lahat. Actually, galing kami sa Ford launch, diba? Ford Territory hybrid na launch. And maaga kami rito ngayon sa studio. Yeah. Nakita nyo, bago yung studio setup namin kasi dalawa lang naman kami. Pag yung mga solo cast, maganda dito sa studio na to, dito sa The Pod Network Entertainment. Yes. And of course, the video podcast is on the YouTube channel of TPN. Meron din sa Spotify. We also are active sa social media. Oo. Mag-subscribe kayo sa Suplado Motors. We'll be uploading motoring content sa TikTok, Facebook, Instagram, and yung YouTube. Sunod-sunod na yan. Okay? Oo, at saka yung video namin na may pusa. Panoorin nyo. Kasi 'di ba 1 hour pa lang ang dami na nag-view. Basta tungkol sa pusa. Oo, yung mga listeners natin tsaka yung mga viewers mahilig sa pussy cats, Ayan. no? So, meron din kaming mga personal social media accounts. Stanley Chi on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Si Zar naman sa LinkedIn. Oh, Zari de los Reyes 1. Just add me. Eto, marami nangungulit sa akin mga Immortal. Oo. Sinasabi sa akin, Team Suplado, mga Immortal, nakikinig ng Underpaid. Pag-usapan ninyo yung nangyari sa Coldplay concert. Yung boss tsaka yung HR head. Oo. Nagyayakapan at merong what do you call it? Kiss cam segment sa Coldplay. Although sinabi ng mga taga Coldplay, hey, we'll be taking videos of the audience. Yeah. Tapos biglang nakayakap. And then nung nakita sila, nagtago bigla. Oo. Ang pa doon, ang surprising doon, both C-level. Tas yung isa, CPO pa. Diba? Well, yung mga bossing na ganyan, People officer pa. di ba dapat sila nga yung magandang example sa kumpanya na dapat huwag kang jumojowa ng kaopisina mo lalo na kung may asawa ka na. At saka mas tricky yun sa US Kasi pwede kang pag nagkakaroon ng office relationships, usually pwede kang magkaroon ng issue sa sexual harassment Actually, mukhang Pero ito, consensual naman consensual. yung relasyon nila. Alam mo, delikado ang office relationship sa mga ganyang setup. Tapos lalo makikita na sa mo, US. yung mga kaopisina nila, kasi parang company yun makikita mo nakangiti, parang alam ng mga kaopisina na, uy, may relasyon si boss tsaka si ganito. Diba? Pero it's very common rin naman kahit dito Diba? Kasi, yung mga ganyang relationships. Ang kadalasan sa mga employees or sa mga bossing, alam nila magjowa yung yung opisina nila na may mga kanya-kanyang asawa na, pero ayaw nila makialam. Kasi nga, pag nagsumbong yung isa o yung asawa mo, may kinakalantaring. May kinakalantari sa opisina nila. Pag nalaman ng misis, syempre, nag-aaway sila. Tapos pag nagkabati, yung nagsumbong, usually, yun ang kaaway nila. Di ba?
Ako personally, marami na akong nakitang ganyan dun sa office namin before, 'di ba? Nung mga 2007 to 2009, nakaka-witness ako ng mga ganyan, yung asawa sinusugod yung yung kabit at saka asawa niya sa opisina. Oo. Naghihintay dun sa labas, 'di ba? And personally, meron rin naman akong experience sa ganyan, 'di ba? Kasi yun naman, estudyante niya sa jiu-jitsu, for example. It's very stressful when you're the office mate na nasa gitna ka na ayaw mo makialam. Kasi minsan may mga bagong pasok na empleyado, kailangan mo i-orient yung yung mga bagong pasok na o si ganito, si ganyan, di ba? Ayaw mo naman maging chismoso or ayaw mo namang makialam or makigulo. Kaya lang, pag may nakaalam na iba, magagalit si boss or pagka nagtatanong or nagkamali ng sagot, di ba? Alam mo ba, dati, may nagtanong sa akin kung alam ko ba kung saan nagtatrabaho yung mistress ng ex ko. Kasi daw, may mga companies na may moral clauses. So, hindi pwede yung mga ganong klaseng relationships. Mawawala ng trabaho yung isa. Pwede mawala ng trabaho. So, kunwari, nangyari yun sa'yo, kung gusto mo talagang isumbong, ayun, pwede naman sa HR. Diba? Well, it depends on the company. Pero depends on the company. Pero there are some companies with a very strict moral clause. Lalo na kapag na-publicize yung affair. Pero diba? yan, it depends on the company kung apektado na yung trabaho mo. Tsaka lang sila makikialam. Or kung may, kunyari may or client. Or nasa kontrata mo siguro. Or kung may client involved. I remember there's a client and yung nasa office na magkarelasyon. So, syempre, nachichismis ng ibang ng ibang kaopisina, nachichismis ng mga kaopisina ng kliyente, and then baka mawala yung account sa kanila because of that. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot at minsan mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, also powered by Memo Plus Gold. Kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on this show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza on Spotify and wherever you listen to podcasts. Very sensitive yung issue kahit na sabihin mong, common na nangyayari. Pero mali pa rin itong mali talaga. Yung may mga asawa na kayo, may mga jowa na, and then may mga third party sa office na nangyayaring ganyan. Akala mo lang fun no? Akala nila fun yun. Or akala nila sa mga pelikula lang nila napapanood. Pero it really happens in real life. Ito yung episode dati ng buhay ko na nangyari yan. Alam mo nangyari? So, nung nalaman ng mga tao na may affair to, na siya? Domino effect. So, nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng friends. Lumiit yung mundo. Lumiit yung mundo niya. Tapos, parang nangyayari, may mga ginagawa pala siya sa work na nagdalay rin pala siya, nagkakaroon siya ng fraud issues, ganon. So, lahat ng kalokohan niya nasilip. Oo, because lahat. Of the so, meron pala na, siyang side na ganon. So, yung mga ganyang tao, usually hindi mo talaga pagkakatiwalaan na di ba? Pero kumbaga, may karma din yan Hindi maganda yung balik sa'yo. So, whatever you do in the office or in your personal life, may balik sa'yo yan. Yeah, that's Hindi true. mo man maramdaman ngayon, in the future, baka maramdaman mo yung effects, di ba? Especially sa mga yung gumagawa ng ganyang kalokohan. O, akala nyo parang conquest, exciting, masaya yung buhay. Naka-excite yung mutik na kayong mahuli. Sa mga pelikula lang maganda yung ganyan. In real life, parang medyo nakaka-stress. Magulo siya. Oo, tsaka yung mayat-maya. Nakakasira ng buhay. Mayat-maya, hindi ka mapalagay, hindi ka kampante kasi baka mamaya mahuli ka. Sana sa mga immortal, iwasan ninyo. Okay? Oo. Ano ba yung mga signs, Zar, na
yung mga kaopisina mo may something sa isang office mate. Di palagi, alam mo sa call center, usually palagi sila magkatabi. Ay, Di ba? Palagi magkatabi. Pag may event or kunyari may party, Palagi magkasama. sila yung magkasama papunta, tsaka Pero pareho pabalik, sila may paalis. asawa. Oo. Usually kasi pag may asawa ka, hindi ka nakikibarkada sa opposite sex. Tapos yung kala mo magjowa sila pero hindi. Oo. Yung pag may Diba? mga lambingan sila or may mga nickname sila. Oh, 'di ba? Yung mga moniker na Oo. personal endearment. Masyadong sweet. Kinukuha na ng pagkain yung isa, 'di ba? Masyadong maasikaso. Oh. Palaging nagme-message. Alam mo yung sa ex ko, nagsimula sila sa stories. Sa Instagram stories. Nag-message muna si Oo. yung lalaki. Sila. Estudyante niya di ba? Sa jiu-jitsu. So, nagsimula sila sa stories. Nagko-comment sila sa isa't isa. Pa-like. Pa-like. Even yung mga yung mga Facebook post, gano'n. Nagko-comment. Nagla-like, Nagpapapansin. Ganon. So, ako naman kasi, hindi naman ako tumitingin ng mga ganyan. Malay ko ba, di ba? Pero, ayun, yung pala yun. Yung mga courtesy like, kala mo, ganun lang. Yung pag nilike niya yung post mo, nilike mo rin. Pero hindi, may mga comment na. You chat with them. And then, mas madali kasing mas madali kasing magkaroon ng affair ngayon kasi meron kang access sa social media. Dati naman wala Yun, siguro kailangan mo tumawag through your rotary phone, ngayon, diba? meron naman silang ngayon, tawagan marami, din. Matawag-tawag din. Tsaka, mapapansin nyo kung binabakuran ng kaopisina mo yung isang girl doon or lalaki, binabakuran nila or nakikichismis or medyo bantay sarado, di ba? Alam mo na, yung nagbubulungan, medyo masyadong friendly. May mga yung lalabas kayong lahat or may event, may sarili silang lakad na iba. Oo. Di ba? Or nawawala na lang sila. Pagbalik, parang basa yung buhok nilang pareho, di ba? Bigla na lang nawawala sa company events. Or nasa sulok. Hindi, parang may sarili silang mundo. Okay, so sana mga immortal. Baka may mga tips yung mga immortal kung kung mga napapansin nila sa mga office mates nilang may ganong relationships. Huwag nyo na i-booking yung mga kaopisina ninyo. Huwag nyo sabihin yung pangalan. Sabihin nyo na lang kung paano nyo napapansin or kung ano napapansin nyo. Well, kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon dyan sa opisina ninyo, mga immortal, kayo man may karelasyon dyan or kayo man yung nasa gitna na ayaw makialam, sana okay lang kayo, no? Tamaan na yung mga tamaan. I-share nyo to sa mga magulo kasi yan sa mga magulo social yan. media accounts niyo na alam nyong merong say boss, may something kay ganito or kay ganyan, di ba? Iwasan nyo kasi hindi yung maganda sa kumpanya or sa personal life ninyo. Hindi yan maganda sa mental health nyo. Okay. Baka mamaya yung mga boss niyo natutulog, ibang pangalan na mabanggit, marinig nung misis or nung jowa, di ba? Naka-experience ka na ba ng ganon? Hindi ko alam Hindi naman ako nakaka-experience ng ganyan Hindi magsasalta yung aso ko. Si Tupper, Yan. Okay, so there you have it, guys. Kung may mga request kayo na topics na gusto nyo mapag-usapan namin, just comment sa Spotify, mag-subscribe na rin kayo, mag-message kayo sa IG, sa Facebook, sa TikTok. Okay? Yes. We were building this Team Suplado community and sana mag-participate kayo. Kayo na magsabi, saan nyo ba gusto? Sa Facebook, sa Instagram, or sa fan page? Pwede. Para at least sa December, pwede tayo magkaroon ng isang malaking meet and greet. Yeah, maraming food vlog si Stanley. So marami siyang access sa lalo na ngayon. food. Marami akong kaibigang may-ari ng restaurant. Pwede tayo magkita-kita ron, okay? So there you have it. For Zarn de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.